Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako po si Brian Isamento sa atin na po ang aking daily devotion ngayong araw, July 16, 2025. Ngayong araw po ating tutuloy ating series which is a seminary edition. Specifically, ang topic po natin for this day is about order of salvation. Ano ang ginawa, ginagawa, at gagawin pa ng Diyos sa iyong buhay. Now, ang ating talata po para sa araw na ito ay manggagaling sa Romans chapter 8 verses 29 and 30. Sabi po rito, basahin ko po. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Now, upang ating mas maunawaan kung anong ibig sabihin ng talatang ito, at upang mas maintindihan natin ang ating devotion, ngayon po tayo pwede dako sa ating mga teachings for today. Una po, salvation is God's work from beginning to end. So, yung salvation po, hindi po natin ito na-earn by ourselves or by our own good works. Kasi ito po ay plano ng Diyos. And ang salvation, it is only possible sa pamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. Salvation, hindi po natin yan makakamit na gamit lamang ang sarili nating kakayahan. Makakamit po natin ito through Jesus Christ. It is all because of His grace. Ikalawa po, the believer's journey is secure in God's hand. Once na mananampalataya kayo sa Kristo, ang buhay mo ay ligtas na. Your life is safe in God's care. And nothing and no one can take away that from Him. Ikatlo po, if God cares about the big things, He also cares about the small things. Ang Diyos po, He is powerful. He is the most powerful, meaning He is enough para i-handle yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo. And hindi lang sa buhay mo, sa buhay ng lahat. He cares about all the details or all that happens in your life. Yung mga worries mo, yung mga pangarap mo sa buhay, yung mga pangangailangan mo, lahat yan is kaya i-handle ng Diyos. Nothing is too small for Him to notice. Ngayon po tayo pagdadako sa ating applications. Ito po yung mga dapat natin apply sa ating mga buhay. Una po, share the gospel because it is the power of God. So since yung salvation po, it is God's work, dapat natin i-share yung magandang balita. Dapat natin i-share si Jesus Christ sa iba. It is not our words na makakasave sa mga tao. It is the power of God na Diyos po talagang napakabuti. That's why we should share the good news with other people. Ikalawa po, edify others with God's grace and eternal plan. I-encourage mo yung mga mahal mo sa buhay, yung family mo, yung friends mo, yung mga ka-church mo by reminding them na mayroong magandang plano ang Diyos para sa atin. And last but not the least po, trust God for both big things and small things. Wag lamang yung mga malalaking problema mo yung ipagdasal mo sa Diyos. Dapat lahat, mapamaliit man yan or malaki, pagkatiwala mo sa Diyos. Trust God with your daily worries. Makipag-usap ka sa Kanya about sa lahat ng nagbabagabag sa iyo from huge worries, kahit yung mga small worries mo sa mga araw-araw mong buhay, i-share mo sa Kanya because He cares for you. Naway marami po tayong tutunan sa araw na ito.